Magandang araw! For today's video, gagawa naman ulit tayo ng corset na gawa naman sa mga wooden beads. Siyempre, para mas maganda yung eksena natin dyan, kailangan i-prepare natin ang ating mga gagamitin at kawad nga at wooden beads ang ating main material. Para mas malapat naman natin ng ayos yung gagawin nating mga wooden beads, kailangan natin ng manikin para mas mahulma natin yung ating mga gagawin. At gumawa nga ako nitong para mga paoblong na patusok yung dulo na ganito dahil yun yung magiging hulma ng ating dibdiban. Diba ang corset ay may padibdib, kaya naman yun ang gagamitin natin. Tapos suhulmahin natin siya na may paombok na ganito. Parang bra yung gagamitin natin, nalalagyan naman natin ng mga wooden beads at yun yung magdadala ng design sa kanya. Bale, itong tinuturo ko sa inyo ay yung costume na gagawin ko para sa mga national pageant ko. Hindi ko na muna sasabihin for today's video kung saan gagamitin itong corset na to. Basta ituturo ko muna sa inyo kung paano ito gawin nang may idea kayo at magawa nyo sa mga costume na pwede nyong gawin in the future. At dito naman sa ginagawa ko ay hindi naman tayo mananahi syempre. Kumbaga ipagdudugsong-dugsongin natin yung mga wooden beads na nakakalat dito sa aking lamesa. Kaya naman magkakaroon tayo ng idea at mga imahinasyon kung paano natin gagawin yan. Syempre lalawakan natin ang ating creativity, ang ating imagination kung paano natin gagawin itong corset na to na pinagdugsong-dugso ng mga wooden beads lamang. Mga kawad, mga nylon at wooden beads ang materials natin dyan. Kaya naman ito na yung panoorin ninyo kung paano ko talaga gawin yung mga ganitong klase ng bagay. Ito na nga, humuhulma na nga ako ng pa-emboss na diyan. Tapos yan, nilalagyan ko na siya ng mga spotting dito sa mga spaces na ginawa ko dito sa ating pinagdugsong-dugsong natin ng mga wooden beads na ganito. Bali kung mapapansin ninyo ay may mga division siya na ganyan. Bali, i-fill out lang natin yung mga spaces na nakalagay diyan para mas mabuo natin yung mismong dibdib na nakalagay doon sa ating corset. Bali dito sa video na ito ipapakita ko sa inyo kung paano ko talaga siya gawin. Bali tinatali-tali ko lamang siya na ganyan. Pagmasdan nyo lamang ng maigi para mas matutunan ninyo kung paano gawin. Pag nga na-fill out na natin yung mga parang pa-square na ganyan, ay syempre lalagyan naman natin ng mga pa-ikis-ikis papunta naman dun sa mga bawat sulok ng bawat square na nilalagay natin dito. Para naman mas mabuo natin yung ating pinakang dibdib ng corset. Tapos ganito yung magiging itsura niya. Ayan, di ba napakaganda kapag natapos na natin. Wooden beads, kawad, nylon lang ang materials niyan. Pero kung mapapansin nyo, napakaganda ng dating. At syempre, di ba magka-partner yan dahil nga dibdib ng corset ito. Syempre, dapat dalawa yan. Tapos ilalagay naman natin siya ulit dun sa mannequin kung maganda na ba yung hulma niya. Pag nailagay na natin ng ganyan, syempre ipipwesto na natin ng maayos para naman mas malagyan natin siya nung pinakang mga eksena natin dito sa pinakang bewang hanggang doon sa may hips dahil nga corset, kailangan may pang bewang, may pang hips pa rin yan na pinakandugsong doon sa ating mismong ginagawa. At pagkatapos na nilalagyan ko na nga ng kawad dito sa may gilid ng ating mismong dibdib para mas mailak na natin siya doon sa likod. Parang gumagawa ka rin ng damit pero ang pagkakaiba nga lang ay wooden beads ang ginagamit natin. Kaya naman ito na nga, panoorin ninyo kung paano ko talaga siya gawin, kung paano yung tamang proseso at tamang paggagawa ng ganito para mas matutunan ninyo kung paano talaga yung mga tamang technique sa mga ganyan. Disclaimer lamang po muli, ito po ay hindi po ako eksperto sa mga ganitong klase ng bagay. Ito po ay mga natutunan ko lamang base sa aking experiences. Kaya po kung mapapansin ninyo, tinuturo ko po yung mga proseso ng aking mga nalalaman dahil ito po yung technique talaga na na-discover ko sa sarili kong paraan. Kaya naman po, kung may mga makakapansin diyan ng mga tamang proseso ng paghahabi talaga ng mga ganitong klase ng wooden beads at may mga isasuggest po kayo, ay malayang-malaya po kayong i-comment sa comment box. At habang ginagawa nga natin yung mismong body nitong ating corset na gawa sa wooden beads, ay syempre kailangan natin ng iba yung pagtsatsaga diyan kung paano natin talaga palalabasin yung mismong design na kailangan natin gawin dito sa ating ginagawang ganito. Kaya kailangan talaga habang gumagawa tayo, nag-iisip tayo ng paraan kung paano natin mas mapapalawig pa yung design na kailangan natin gawin dito para mas maganda yung kalabasan niya. Masyadong matrabaho nga lang yung mga ganitong klase ng proseso pero naman napaka-satisfying naman yung panoorin at gawin dahil mas maganda talaga yung mga gagawin natin diyan. Bali yung mismo kabuuan ng costume na ito may kasama pa mga patadyong, tapos may mga headdress pa, tapos may mga iba't iba pang klase ng mga aspeto ng costume na kailangan nating tapusin. Bali dito sa video na ito na munang corset ang ipapakita ko sa inyo. Tapos yung second part ng video na ito ay yung mismong paggagawa na mismo ng mismong costume na yon.
Medyo excited nga ako ipakita talaga itong mismong video na ito. Kaya naman, inuna ko munang ipakita itong paggagawa ng corset dahil alam ko mas makakatulong ito sa mga kapwa kong designer kung paano talaga gumagawa ng mga ganitong klase ng bagay. Pwede nilang gamitin ito sa kanilang mga costume, sa mga festival na pwede nilang gamitin. Lalong-lalo na kapag pangmalakasan talaga yung mga gagampanan natin diyan. Kaya naman ito, tinuturo ko talaga sa inyo yung paano paggagawa ng ganitong bagay. Tapos yung second part ng video na ito ay yung mismong costume na makikita ninyo, yung mismong kabuuan niya. Mas excited ako dun sa mismong kabuuan nito dahil napakaganda talaga ng kakalabasan nito. Same na proseso lamang din po yung paglalagay ng mga wooden beads sa pagtutuhog nito mga kawad na to. Tapos gagamitan din natin siya syempre ng nylon. Pare-parehong proseso lamang po yan. Tapos depende na lang sa imagination natin kung paano natin mas mapapaganda yung paggagawa ng ganito. Basta po dugsong-dugsong lamang yan. Tapos iisa lamang po ng proseso. Ganyan, pakabit-kabit lamang na ganyan. Padugsong-dugsong hanggang sa mabuo po na po natin yung mismong body nitong ating ginagawa. At ayan na nga, ito na ngayon ang mismong naging kalabasan niya. O diba, ganyan pa lamang siya pero napakaganda na niya. Marami pa yung mga eksena kaya po abangan ninyo yung mismong kabuuan ng costume na to. Pansamantala, ito po muna ipapakita ko sa inyo dahil alam kong mas makakatulong po sa inyo yung paggagawa ng ganitong klase ng corset na gawa sa wooden beads lamang. At hanggang dito na lamang po. Salamat sa panonood. God bless!